Pinagtanong namin ang mga batang ito sa kanilang mga kapitbahay kung bakit sila ay nagkalat sa kalsada. So ate, minsan daw po iniiwanan mo sila Hindi ko sinaing lang tapos walang Walang ulam. ulam. Pag dating ko po, nagkakain na po kami, nagdala po kami ulam. Saka lang sila nakakapag-ulam pag uwi mo. Opo. Alam mo kung ba't ka namin napansin? Yung mga anak mo nasa kalsada. Natatakot kami baka masagasaan, may maliit pang bata. Ano? Huwag mong basa-basa iwanan, ha? Ito ang amin nadatnan sa tagilid na bahay, mga batang iniwanan ng ama. So, ayun, magandang hapon Ate Geraldine. Si Red Dobeno ako sa Team Kalingap. Si Lorne TV sa kasama natin sa Team Kalingap. Kilala niyo po ba ang Team Kalingap? Kay Kuya Bal. Kuya Bal, kay Kalingap Rab. Hindi po, ngayon lang po, ngayon po. Ngayon niyo lang nalaman. So, ito yung bahay mo, te. Opo. Ito pa. Tagilid na nga po, gusto ko nga, paaro ko parang Ipatuwid lang. O nga, kaya napansin namin, te. Oo. Galing kasi kami dito sa dulo. tayo! Napansin namin parang matutumba na yung bahay niyo. Kinutukudan ko na po yan para rin na po natumba. Ito may tukod na nga dito, no? Nag-ano na po, Saan dito? natumba na Ayan, po. may tukod na siya. So, yun te, no, nakita ko kanina yung mga anak mo ay nasa kalsada. Ikaw pala ay umaalis sa umaga. Kahanap po. Minsan gabi na yung balik mo Para po makakain po kami. para makakain kayo. So, magkano naman ang binabayad sa'yo sa maghapon? Binabad sa ako, 60 ganyan po. 60? Maghapon na yon? Anong ginagawa mo po? Nag-ano po, minsan to, naglalaba lang. Minsan. Naglalaba. Lalaba lang po. Laba. 60? Ang mura, no? Laba lang po, maanak iba. Gaano karami yung nilalaban mo? Tulong tawa po. Ha? Tulong tawa. Tulong tao. So, ate, sabi sa akin ng mga kapitbahay mo, kasi kanina pa kami nag-aantay sa'yo, iniwanan ka raw ng asawa mo. Iniwanan ka. Hindi na raw bumalik. So, solo ka ngayon. Iya po. Oh. Grabe pala yung pinagdadaanan mo. Ano, tapos 60 lang yung binabayad sa'yo. At sabi nung kapitbahay mo nag-ano ka raw, nag-attempt ka ng magpakamatay. Ba't mo naisip yun, te? Ano po, itong garong baga po, maana po akong, maana po si Morit, na gano'n din garong ba na naisip din. Wala ka nang naisip. Oh. So, bakit pumasok sa isip mo yun? Dahil wala ka ng katuwang. Wala na po. Mga ilang taong ka nang nagsosolo, te, na tinataguyod mo yun? Wala po, nag-alis po siya. May isang taon na? Meron na? Oh. Sana may makatulong sa'yo. Ito po yung bahay ni Ate Geraldine. Ate Geraldine. Ito po yung bahay niya, mga kalingap. At kanina pumunta ako dito, napadaan kasi nakita ko yung mga bata nasa kalsada. Sabi ko, kanino kayang mga anak ito? At so yung bunso mo ay ano pangalan? Jonald. Si Jonard. Ilan taon na si Jonard? Dalawa po. Dalawa. Bali, sabi mo, 1 taon siya nung umalis yung asawa mo. 2 taon na siya ngayon. So, anong dinadasal mo, te? Bumalik pa yung asawa mo o magsikap ka ng para sa'yo? Hindi nadasal ko po, borong banggi po,
ano po asawa ko mabalik po. bumalik para katuwang mo siya, no? So yun po ang kalagayan ng buhay ni ate na nakita natin na sobrang hirap, no? Tinataguyod niya yung mga anak niya, 3 anak. Hindi na nakakapag-aral daw yung anak mo dahil nagbabantay ng bunso. Nag-aaral po yan. Nag-aaral. Opo. Ngayon lang ko po di ko pinapasok, pasok po. Pag Basta Mayo po. Bukas may akong pasok, pinapa-eskwela ko bukas. bukas Umagang-umaga po yan. Ay bagong umaga, araw kahapon. akala ko naman hindi nakakapasok dahil Kahapon po yan. so ganun pa man dapat diretso ang pasok niya, no? Hapon-hapon lang po yan din. Oh. Balita namin, ate, nagbigti ka raw. Totoo ba yun? Opo. Bakit naisipan mo nagbigti? Siguro po umaano po akong ano sa buhay. So, garo po umaano sa Maria po. Wala nang kumbaga Na-depress ka, parang ganun. wala ka nang naisip na ano, hindi ka na nakaisip ng Pero mabuti, okay ka na ngayon, te. Okay na lang po. Neta, na ano po ako ni Ate Abing. Kung ayos na lang daw po ako. Pero sabi ko, ayos man po. Oo. Kailan nangyari yun, ate, na nagbigti ka? Tagal na po yun. Mga ilang taon na? Ano na po, kung sinyang po di si kapitbahay, ilan po yan. Si Kuya Rodel. Yan. Dito ka na ka nagbinti. Doon po kami sa bahay. Pinaalis po kami. Ah. Dito po kami nakapsirin. Dito kayo lumipat. Pero hindi sa inyo tong bahay na to, ate? Hindi po. Pero dito lang po kami nakaanata. Maano po kami bahay. Nung lumipat kayo dito, nandito na tong bahay na to. Nilipatan nyo lang, walang nakatira. Wala po. Walang nakatira. Pag umuulan ate, Tumutulo. Tinutulo po yan. Tumutulo. Kasi yung kutsyon po basang-basa at atras ko na pa doon. Nagtulog kami po katukaw. Kararo po kami. nakaupo. Wawa So- ng bahay nila, ate. Oh. So kunin ko lang yung bigas. Sige, te, may ipapaabot na tulong sa iyo si Red Noveno. Ngayon nyo lang po ba narinig ang kalingap? Wala pong nagbablog sa inyo dito? Wala? First time nyo lang narinig dito sa lugar ninyo? Oo, kasi galing kami doon sa may duluhan at may pinuntahan din kami. Nadaanan namin yung mga bata na nasa kalsada. Ang liliit, ate. Yung nanay po. Hindi ka ba natatakot baka masagasaan? Marunong na po ang anak ko binibili ng minsan yan. Alam na nila gagawin. Ate, So, ayan, te, oh. yung paunang tulong ko sa iyo. Paunang tulong ko at siyempre may mga susunod na tulong pa yan. Tapos pangbili ng Ulam. ulam. Sensya ka na muna sa susunod, babawi tayo. So, ayan, may bigas na binigay si Red. 10 kilo yan, ate, pang 1 linggo nyo yan, no? At saka, konting Bago pambili ng mo ulam. Babalik naman kami. Yan, si ate Geraldine. Si Ate Geraldine. Ate Geraldine, ako ay nagdadasal din para sa iyo na may raos mo itong 3 anak mo. No? Go. So, ate, diba napakahirap na ng buhay mong iraos yung mga anak mo, diba? So, bakit naisip mo pang wakasan yung buhay mo? Pagka nangyari yung kawawa yung mga anak mo, naisip mo ba na yung hirap ay lalo mo lang papahirapin yung sitwasyon ng mga anak mo? Pag tuwing po pagtrabaho ko, bibili pa akong ulam na masarap po, ganyan. Tapos po ay nagkakambo kami. Kandila po. Inume. Wala kayong kuryente dito. Wala kayong kuryente? Wala po. Kandila ang ano nyo? Delikado sa mga bata, ano? Oo. Pag kandila. So ate, minsan daw po iniiwanan mo sila Hindi ko sinaing lang tapos walang Walang ulam. ulam. Pag dating ko po, nagkakain na po kami. May dala po kami ulam. Saka lang sila nakakapag-ulam pag uwi mo. Opo. So ate, sa susunod dadalang kita ng mga dilata ha, para pag umalis ka mayroong maulam ano. So may mensahe ka sa asawa mo?
Gusto ko po sa asawa ko po. Alaga man po. Makauwi siya. Kung nasaan man siya ngayon, umuwi siya. So nananawagan tayo sa asawa ni Ate Geraldine, no? Pero kung di man na siya bumalik, ate, Oo. Tulungan ka namin na meron naman pong sigurong mga mabubuting loob na tutulong sa inyo, ano, lalo na sa ganyang buhay mo ngayon na nag-iisa ka lang na nagtataguyod sa 3 anak mo, no? Huwag ka mag-alala, ate, no? At ingatan mo lang yung mga anak mo, huwag mong pababayaan dito na ano. Alam mo kung ba't ka namin napansin? Yung mga anak mo nasa kalsada. Natatakot kami baka masagasaan, may maliit pang bata. Ano? Huwag mong basa-basa iwanan, ha? Tsaka syempre yung nakita namin yung kalagayan ng bahay mo, Oo, no? nakatagilid na. Tagilid na yung bahay mo. May tukod na, oo. Sabi mo mga bata, may tukod na. So Ate Geraldine, sana ang pakiusap lang namin, huwag mong pabayaan yung mga anak mo. Dahil kaya ka naghahanap buhay para sa kanila, di ba? Ngayon kung mawawalan ka rin ng anak dahil sa napabayaan mo, sayang lang yung pinagpapaguran mo araw-araw. So ayun ang ano natin, no, sa yung mga kababayan natin diyan na sobra-sobra ang blessing. Ito yung karapat dapat natin tulungan, yung katulad ni Ate Geraldine na may 3 anak tapos hindi niya alam yung kanyang asawa kung nasaan ngayon. Pakita lang po natin yung kalagayan ng kanyang bahay, no? Ito yung tumutulo daw sa gabi. Yan, no? Yan yung palipat-lipat daw yung kutso nila. Ayan, nakita nyo naman yung bubong nila. Kaya tumutulo po yan. Saan kayo nagluluto, ate? Doon po, nagtutulo po lang dito sa kusina. Ito yung kusina nyo. Ito po yung kusina nila. Ayan. Dito sila nagluluto. Gatong te, ano? Gatong ang ano nyo? Gatong Ate Geraldine. So pakita natin yung bahay niya. Ayan. Ito po yung bahay niya. Tagilid na ano po. Kaya sa mga kababayan natin na sobra-sobra yung blessing dyan, ito po yung karapat dapat na tulungan, si Ate Geraldine. Ate Geraldine, babalikan na lang kita, ha? Kaya mo, malay mo, marami makapanood nitong video natin at mantig ang kanilang mga puso, ano, yung mga sobra-sobra yung blessing at makatulong sa atin, no? Pero gagabay ako sa inyo, te, ha? Tutulong ako kung ano man ang kakayanan natin. Pasensyahan mo na muna yung mga niabot ko sa iyo, ha? At sa susunod ay babawi tayo. So ito yung kalagayan po nila Ate Geraldine. Ate Geraldine, napansin ko kanina na may mga pantal yung anak mo, yung bunso. Na ano yun? Na ano po po minsan yan, nakadapa po yan. Ganyan. Dumadapa sa ano na Ang araw ganyan. Bibilihan ko nga mga mamaya po yan. Pag po akong mamaya sa nabili pa akong pulbo tapos pinapasahod ka sa gabi? ngayon po hapon mabalik po kami. Mabalik pa? Dadalhin ko po ang bunso ko pa si Rinta. Tapos ang sahod mo 60? Mabili na lang pa ako. ng Grabe, ulam. ano? Mabalikan pa tapos 60 maghapon ka naglaba. Grabe. So 60 pesos po ang bayad kay ate. Ayan nyo, te. Tsagaan ko na lang po yun para po kami makakain masarap yung ulam. Siguro, te, sama ka namin sa bahay. Parang samahan mo si Mrs. doon, no? Sama mo yung mga bata tapos para makapakain sila ng yung nasa oras, tapos linis-linis ka doon para yung bayad sa hapon paghatid sa'yo bayad na may mga ka pa
Minsan po nag-ano po ako yan, nagmamap po. Map? Hindi man po dinadagdagan ang sahod na ganyan po. So sige. Sige ate, babalik ako ha. Opo. Ako po si Red Noveno po. So salamat sa paunlak te sa interview. Sana ay makatuwang mo kami sa iyong pagtataguyod ng iyong mga anak na nainiwan ng asawa mo, ano. So ayun po ang istorya ni ate. So yun po ang istorya ng buhay ni Ate Geraldine. Sana po ay nakapulutan natin ng aral at maging eye opener sa atin, ano. Maraming salamat po sa pagsama. Spread love sa lahat. God bless. Bye bye.